So, yan, ako, topic na very common sa atin. Madalas ba yan sa lahat ng kababaihan? Napakadalas po yan, doktora. So kung mauuna madalas reklamo sa regla, susunod dyan ang mga discharge sa puwerta. So, ang pinaka-common po, madalas nating makukuha dyan, ay mga reklamo sa discharge na puti, na parang keso, or discharge na manilaw-nilaw daw, na minsan ay may pagkaberde at parang malansa ang amoy. Diba? So, ano po ang ibig sabihin ng ating mga discharge? Pag tayo po ay nakakakita sa ating salawal, no? Puti na parang keso minsan, or minsan parang gatas kondensada, at may kasabay na pangangati ng labi ng ating puwerta. Naku, alam natin yan. Yan ang tinatawag nating fungal infection. Kilala din po sa pangalang candidiasis. Noon, ginagamit natin moniliasis. Pero ngayon po, vaginal candidiasis. So, ang tanong, bakit po Dok ako nagkaroon nito? Yes. Dahil ba ako'y kumain ng matatamis? Kaya nandun ba yung asukal? Well, hindi naman ho ganun ang koneksyon. So, ang ating puwerta kasi, para maproteksyonan tayo, dapat manatiling maasim ang kanyang pH na tinatawag. pH ay either maasim or matabang. So, dapat nariyan siya sa 3.5 to 4.5. Pag yan po ay naiistorbo natin, gumagamit tayo ng sabon o kaya yung mga commercial na panghugas masyadong marahas, nawawala po yung asim. So, yung mga fungi po na naririyan ay maaring dumami at through the weeks, through the years, ayan na po, may sintomas ka na, mangangati na, nagsusugat na po. So dapat po, ang para maiwasan yan, diet din po. Siyempre po, pag masyado ang lakas yung kumain ng kanin, panay sweetened products din po, yan ay maaaring magtulak na kayo mag-develop ng pre-diabetes or maging diabetic. At alam natin, yan ang number 1 na problema ng mga pasyenteng may diabetes, na lagi silang merong fungal infection sa puwerta. So, paano po natin yung mga pangkaraniwan, no, para matulungan maalis yan? Unang-una po, balanced diet. Di po? So, panglaban dyan, bawasan or alisin ang sobrang carbohydrates naman po or matatamis sa dieta. Tayo po ay kumain ng yogurt. Di po? Nariyan din po ang mga Yakult because it's the same may laman siya yung lactobacilli. Yun din po yung nakikita sa puwerta. Po, tapos, wag po tayong gagamit masyado ng mararahas na feminine wash. Na kung ano-ano yung mga pabangong nakikita natin. Hindi dapat ganun eh. Baka nga po, mas mainam pa ang maghalo ng cane vinegar and water as a natural remedy para ibalik po yung acidity. But, in the market po, para hindi tayo mahirapan, there is this product na perfect ang pH. It's pH 3.5, the product is Cetil. Ano po? So, maganda po siya. Non-soap, hindi malagkit, at wala pong iba ng scent. Wala po. Napakabanayad po sa pakiramdam. Ngayon po, Ano nga ang pangalan nun? Cetil. S-E-T-Y-L. So, sa mga butika. Meron po yan. Ngayon po, pag nakita natin, sa mahalaga po, mag-pap smear tayo. Baka meron ibang rason bakit nag-discharge. Pag nakita na natin po sa pap smear o pag-examine, yung parang keso, di po ba? At yung malagkit ang discharge, parang gatas kondensada, panahon na po para maggamutan tayo. So, dito po sa atin, may dalawang paraan. Maglagay po ng tableta kada gabi sa loob ng puwerta, sa loob ng 7 gabi. Marami po tayong brand dyan ng suppository. Or, kung hirap pong maglagay, meron na pong naiinom na isang kapsula. Isang beses lang po. Okay? Tapos, mahalaga pa rin magpa-follow up sa inyong OB para makita po ang improvement. Dr. Michelle Compueso, Yes, ma'am. paano ko yung may yeast ay buntis? Pareho din ba ang gamutan? Opo, kailangan din pong kasi magamot din po ang buntis na mayroong discharge. Sila rin po ay malapit din sa ganyan dahil nga po yung hormonal changes dala ng pagbubuntis. Nababawasan po yung asim ng puwerta. No po? Kasi yung infection, pag hindi rin po natin ginamot, ay maari po yung umakyat at ikahina po ng panubigan, no, ng baby. And then, saan po tayo mauuwi? Preterm labor, komplikasyon po, no? Iwas yun.
Kaya yun ang komplikasyon po sa buntis. Yes, dumako naman tayo dun sa bacterial vaginosis. Ano naman ang pagkakaiba niya sa yeast? Tsaka mas marami bang yun ang kaso? Tsaka paano nila malalaman? Okay, ganito po, Doc. So, kumpara sa yeast infection, sabi ko nga po, yung kulay na binanggit natin kanina, yung may kaakibat na simptomas, pangangati sa mga singit, ang sa yeast walang amoy. Wala pong amoy. Ang sasabihin nila yung kulay at yung pangangati. Sa bacterial infection naman po, ay dadaing nila, Dok, medyo hindi ko gusto yung amoy. Nalalansahan sila sa puwerta. Pag pina-describe po natin, anong kulay ng discharge sa underwear? Medyo madilaw, minsan nga pa medyo verde. So, ganyan din po yan, no? Nawala yung acidity sa vagina. So, yung mga mikrobyo na yan, na naturalmente naririyan lang sa labas, pero kakaunti lang po, ay biglang dadami. Dala na rin yan. Sobrang tapang na mga feminine wash, kung ano-ano po ginagamit. Yung iba pa nga, Doc, yung gumagamit ng douche. Yung hindi po maganda yan. Kasi magpapasok lang po tayo lalo ng infection sa loob. Masyadong marahas. So pag naamoy po natin yan, ako, usually yan. Tapos pap smear din po. No? Importante sa babae talaga pap smear. At pag nakita dyan, nako, mukhang ano na nga, may pakitang ebidensya na may bakterya, gagamutin po natin yan. Then, dalawang choices din po. Maaring iinom po ang common na gamot, metronidazole. Iinom po tableta. At meron din pong maaring ilagay, puwerta din po. Kada gabi, 7 gabi. So, dalawang pamamaraan para mapuksa itong mikrobyo. At ganun din po yung abiso natin, no? Hindi masyado siyang connected sa mga yung mga high carbohydrates, sugary products. It's more of yung after sexual contact na po, umihi, sinasabi ko lang abiso, magwash, di po ba? Kasi yung mga mikrobyo nga po na maaaring nadadala pa loob, di ba? And talaga po, the acidity or acid ng vagina ang mismong protection natin para sa dalawang ito na very, very common sa ating mga babae. So, tamang feminine wash, pangangalaga at dieta po ang importante dito. Uulitin ko po, Cetyl, feminine wash, 3.5 pH po. Halimbawa, maraming discharge. Kapa. Ano ang pwede nilang gawin? Magbaon na lang ba ng underwear sa trabaho, sa eskwelahan, o sa pupuntahan? O maglagay ng, di ba parang ayaw nyo yatang maglalagay ng mga panty liners during time na merong discharge na ganito? Yes, Dok. Kasi tama ka doon. Mas nanaisin ko magdala ka ng extra underwear. Di po ba? Ngayon naman, kahit na ang mga karamihan ng ating mga public restroom, meron naman pong gripo, minsan may mga bidet na nga pong kinakabit. Ano po? Yan. Hindi po inaabiso yung panty liner. Bakit po? Hindi po unang-una hindi nakakahinga ang balat dyan eh. Bakit hindi? Kasi may sapin na plastic yan eh. Di po ba? Pag kinumpara niyo po sa cotton panty, kung meron kasi tayong normal na discharge, parang sipon, at least po yun natutuyo pag cotton ang panty. Kaya pag napansin niyo yung panty liner, basa lang po siya. So the whole day, nakadikit lang din po kayo doon sa basang parte ng panty liner. Hindi po naman din hygienic po yun or malinis. So, mas mainam po magbaon po ng extra underwear. Ano po? So, tapos, yung washing, di po ba? Kung wala namang sabon sa opisina or sa bathroom or sa school, then water will do. Tapos tuyuin lang po, no? Tuyuin po, dampi, wag pong kikiskisin at napakasela ng balat natin at sa labas ng puwerta. Dampi lang po para maalis ang excess moisture. Okay. So, napakaganda ng abiso ni Dr. Michelle Compuesto. So, final words sa ating listeners. Alright. So, ating mga kababaihan, ha? So, kailangan tayo ay magiging malinis parati. Diba? Yan ang kalinisan.
lifestyle pa rin po, ang ating diet ay dapat magiging masustansya. Alam niyo naman po yan, kung ano rin kinakain natin, yan din po siyang magiging ebidensya sa ating katawan. Umiwas na po tayo sa sobrang matatamis, no? Alam natin, nauuso ngayon ng mga milk tea, kasi yung mga karamihan ng yung mga millennials, naku, yan po, na-addict sila sa milk tea. Tapos sila rin po yung natatanggap ko na meron po akong pangangati, or kaya sa kabilang banda naman, hindi po mahalimuyak ang naaamoy niya. So, cleanliness, proper hygiene po. Kung gagamit po ng feminine product, the right pH po dapat ang nakalakip doon. At iwasan ang paggamit nitong mga panty liners kasi hindi po sila makakabuti. Bagkus, maari pang lumala ang kondisyon. Kasi po, makakairita lang po lalo sa ating masiselang parte. Thank you so much.